Kabanata 461. Matapos ang pagpatay kay Jiao Hao, ang bilog ng pulang araw sa likod ni Jiao Hao ay halos tumaas sa kalangitan, na may dalang malaking kapangyarihan at nakakatakot na apoy, at lumapit kay Chen Lei ng mabangis. Malamig na bumantong hininga si Chen Lei sa likuran niya, isang bilog ng mainit na pulang araw ang biglang sumikat, at sa ibabaw ng kamao ni Chen Lei, walang katapusang apoy ang bumangon, at ang maniniil na sumugod kay Jiao Hao. Sa buong arena, dalawang pag-ikot ng malalaking pulang araw sa kalangitan ang nagbanggaan sa isa't isa sa himpapawid, at sina Jiao Hao at Chen Lei ay bumagsak din sa isa't isa. Sa sandaling ito, ang buong arena ay napuno ng pulang apoy. Sa gitna ng hindi mabilang na apoy, may isang tunog ng kulog, tulad ng isang makalangit na tambol na pinalo, at ang tunog ay naglakbay ng libu-libong milya. Sa sandaling ito, ang harang ng buong arena ay agad na tumaas at naging isang malaking magaan na kurtina sa hugis ng isang baligtad na mangkok. At sa itaas nitong nakabaligtad na mangkok na hugis ilaw na kurtina, ang mga linya ay nakatutuwang paikot-ikot, na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Sa pagkakataong ito ang dalawa ay naglaro laban sa isa't isa, halos lumabag sa mga pagbabawal sa arena na ito. Napakalakas nito na halos malapit na ito sa baseline ng pagbabawal ng arena sa depensa. Ang nagniningas na liwanag ay tumaas at hamabi sa himpapawid, at ang hindi mabilang na mga ulap ng apoy ay gamulong, na parabang mayroong isang malaking halimaw na pumupukaw ng hangin at ulan sa loob ng mga ulap ng apoy. Kung ang isang natural na sakuna ay nangyari, kung ang mga huling araw, ang eksena ay kakilakilabot. Anong himala ng araw? Sa isang malakas na ingay, hindi na napigilan ng isang martial artist sa True Sun Holy Land ang pagkabigla sa kanyang puso, at tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mga pagsasanay na ipinakita ni Chen Lei ngayon ay halos kapareho ng ginamit ni Jiao Hao, at halos magkapareho sa hindi naiulat na kapangyarihang mahiwagang dari ng True Sun Holy Land. Nagpapaalaala sa Panwu Tiandi Damupan Shenquan ng Panwu Holy Land na ginamit noon ni Chen Lei, at ang sikretong pamamaraan ng Iron Blood Holy Land. Ngayon, ipinakita ni Chen Lei ang kanilang dakilang araw ng True Sun Holy Land. Shenquan, Chen Lei, isang ordinaryong disipulo, paano niya magagamit ang napakaraming banal na lugar? Para sa isang oras, hindi lamang ang mga elder ng True Sun Holy Land, kundi maging ang iba pang makapangyarihang tao na nanood ng labanan, naramdaman na nila na may mali. Ang Chen Lei na ito ay may walang katapusang misteryo, at lahat sila ay gustong lutisin ang mga ito. Sa ngayon, maraming mga banal na lupain, mga banal na dinastiya, at mga maharlikang powerhouse ang naging interesado kay Chen Lei, na gustong malaman kung bakit alam ni Chen Lei ang napakaraming sikretong pamamaraan. Sa oras na ito, sa ring kung saan naroon si Chen Lei, natukoy na ang mananalo. Kahit na malakas si Jiao Hao, hindi pa rin siya ang kalaban ni Chen Lei. Sinuntok siya ni Chen Lei palabas ng ring. Sa oras na ito, si Jiao Hao ay may pangit na mukha. Siya ay natalo ni Chen Lei, at siya ay natalo sa kanyang pinakamahusay na pamamaraan. Halos mamaga ang mukha niya sa ulo ng baboy matapos tamaan. Gayunpaman, alam ni Jiao Hao na hindi ito ang oras para gumawa ng gulo, ngunit sa hinaharap, dapat niyang hayaan si Chen Lei na maging tapat at ibunyag ang lahat ng sikreto sa kanyang puso. Matapos ang pagkapanalo ni Chen Lei sa unang laban, ang iba pang arena ay nagtatakda din ng mga nagwagi ng sunod-sunod. Sa huli, nanalo ang 12 kabataang malalakas, kasama ang isang maswerteng bai, sa kabuuan ay 13 ang determinado. Yung malakas. At ang 13 batang henyo na ito ay kailangang dumaan sa mga pagsubok at matukoy ang nangungunang 10 bago sila mapili para sa huling finals. Sa oras na iyon, ang nangungunang 10 kabataan ay personal na pipiliin ng pamilya ni Miss Lei, at pinili ng pamilya Lei. Ang pabor ng panganay na babae ay ang manugang ng pamilya Lei. Well, ito ay magiging isang pagsubok para sa ika-13 sa iyo. Ang pagsusulit na ito ay napakahirap at maaaring nagbabanta sa buhay. Ngayon, tatanungin ko ulit, may nag-resign na ba sa inyo? Tanong ng isang elder mula sa Lei clan sa malalim na boses sa harap ng 13 kabataang henyo. Sa pagharap sa tanong ng elder na ito, mariing umiling ang 13 kabataang henyo. Joke, itong ilan sa kanila ay dumaan sa napakaraming hirap,
At hindi ko alam kung ilang kalaban na ang natanggal para umabot sa puntong ito, paano sila susuko. Sige, dahil walang sumusuko, then I will announce a test for you. Bibigyan namin ang bawat isa sa inyo ng tanda ng pagiging militar, at ang inyong pagsubok ay ang manghuli at pumatay sa dayuhan na larangan ng digmaan sa loob ng 3 araw. Alien, kumuha ng mga tagumpay sa militar, pagkaraan ng 3 araw, ang iyong mga nagawa ay matutukoy ayon sa iyong mga tagumpay sa militar. Panipi. Nang makitang hindi sumuko ang 13 kabataang henyo, direktang inihayag ng elder ng Lei Clan ang landas ng huling pagsubok. Ang larangan ng digmaan ng mga dayuhang karera, manghuli ng mga dayuhang karera, at makakuha ng mga gantimpala ng militar. Ito ang huling pagsubok. Matapos marinig ang huling pagsubok na ito, ang 13 kabataang malalakas na lalaki ay nagmukhang solemn na, maging si Chen Lei ay walang kitaliwasan. Dapat mong malaman na mayroong masyadong maraming kawalan ng katiyakan sa pagpasok sa alien battlefield. Kahit ang kasalukuyang Chen Lei ay hindi magagarantiya na mabubuhay siya. Ito ay masyadong mapanganib para sa isang dayuhan na larangan ng digmaan. Ang papasukin mo ay ang pang-4 na antas ng labanan dito, at bawat isa sa iyo ay maaaring gumamit ng lahat ng mga mapagkukunan, pamamaraan, at background. Kahit anong paraan ang gamitin, isa lang ang kailangan, at iyon ay ang makuha ang pinakamaraming tagumpay ng militar. Panipi. Ipinagpatuloy ni Elder Lei ang pag-anunsyo ng mga tuntunin ng pagsusulit na ito. Ang mga tuntunin ng pagsusulit na ito, sa madaling salita, ay nasa isang pangungusap, iyon ay, walang mga panuntunan. Maliban sa hindi pagpapahintulot sa iba na tumulong, ang 13 teenager na kalahok sa pagsusulit ay maaaring gumamit ng anumang paraan, upang manghuli ng mga dayuhang lahi at makakuha ng mga merit ng militar. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang ang lakas, kundi pati na rin ang background sa likod nito kung ikukumpara sa iba't ibang kayamanan, tabletas at maging chi, masasabing ito ang pinakamasalimuot at pinakamahirap na pagsubok, at ang pinakamalupit din. Matapos pakinggan ni Chen Lei at ng iba pa ang pagpapakilala, walang tumutol. Dahil ito ang panuntunan ng laro na itinakda ng Lightning Clan. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari mong laktawan ito ng buo. Gayunpaman, imposible para sa Lightning Clan na baguhin ang mga patakaran ng laro. Kung titingnan ng 13 kabataang henyo na kasali sa pagsusulit, walang tumutol. Agad na pinangunahan ng elder ng Lei Clan ang lahat sa teleportation formation na itinakda ng Lei Clan. At ang pagbuo ng teleportasyon na ito ay direktang humahantong sa pang-4 na antas ng larangan ng digmaan. Ang Thunder City ay mayroong teleportation array na humahantong sa ika-4 na antas ng larangan ng digmaan, na alam ng lahat, ngunit walang sinuman ang mag-aakalang sa loob ng Thunder Clan, mayroon talagang teleportation array na humahantong sa ika-4 na antas ng larangan ng digmaan. Mula lamang sa mga detalyeng ito, makikita ng isa ang mga bakas ng malakas na background ng Lightning Clan. Masasabing kahit sa ilang mga banal na lugar, mahirap magkaroon ng teleportation array na humahantong sa pang-4 na antas ng larangan ng digmaan. Siyempre, mayroong teleportation array na may pang-4 na antas ng larangan ng digmaan. Isa rin itong time bomb. Marahil ay magkakaroon ng walang katapusang mga lahi ng dayuhan na lalabas sa hanay ng teleportation, na magdulot ng sakuna. Gayunpaman, dahil ang Lightning Clan ay nang-ahas na mag-set up ng ganoong teleportation array sa kanyang sariling clan, natural siyang kumpiyansa na iwasan o tanggihan ang ganoong bagay na mangyari. Ang lahat ay humakbang sa teleportation formation at direktang lumitaw sa alien battlefield. Sa sandaling lumitaw sila sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan, malinaw na naramdaman ng lahat na nagbago ang eksena dito. Ang pangunahing ulap ay mababa, malamig, madilim, mapang-api, at duguan. Ito ang walang hanggang tono ng pang-4 na antas ng larangan ng digmaan. Indemtal, Bahay Supreme Rebirth si #462. Supreme Rebirth Kabanata 462, Pangangaso. Na i-publish, ika-17 ng Abril taong 2021. Nakaraan listahan ng mga nilalaman susunod. Indemtal.com, ang pinakamabilis na update para sa pinakabagong kabanata ng Respect. Kabanata 462. Dumaan ang malalakas na hangin, na puno ng itim na buhangin ang kalangitan,
na sumasakop sa kalangitan at araw. Sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan, ang mga hangin na parang talim ay nasa lahat ng dako, at ang mga bato na tumitimbang ng libu-libong kattays ay gamulong pababa, at ang kapaligiran ay lubhang malupit. Kahit na ang lahat ay nasa ligtas na lugar na itinayo ng Thunder Clan sa loob ng libu-libong taon, nakakaramdam pa rin sila ng pang-api, at pakiramdam na ang hangin ay puno ng desolated at hininga. Si Chenlei ay pinakapamilyar sa pakiramdam na ito. Noong siya ay Emperor Wu, ang pinakanabuhay niya ay ang alien battlefield. Ngayon, nang siya ay muling tumapak sa lugar na ito, si Chenlei ay hindi nasasabik, kinakabahan, o nag-aalala, ngunit kalmado, kasing kalmado ng dagat. Para naman sa ibang henyong teenager, sa sandaling tumuntong sila sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi, tiyak na magbabago ang mood ng bawat isa. Alam mo, ito ay isang alien battlefield, isang 4 na antas na alien battlefield. Ang larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi ay maaaring tawaging isang flesh and blood meal. Araw-araw, hindi mabilang na mga lahi ng tao at dayuhang ethnic powerhouses ang nilalamon ng nakakatakot na pugiling ng laman at dugo. Karamihan sa mga batang powerhouse na ito ay pumunta sa alien battlefield upang gumiling, ngunit karamihan sa kanila ay pumasok sa alien battlefield mag-isa upang manghuli ng mga dayuhan sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga matatanda. Masasabi mong ito ang unang pagkakataon. Kung hindi ka magpapanik sa iyong puso, kung gayon ito ay peke. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, haharapin nila ang pinakamahirap na pagsubok at kakailanganin nilang gawin ito ng mag-isa. Okay, you can act. Tandaan, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Ang lakas ng lahi ng dayuhan ay mas nakakatakot kaysa sa iyong iniisip. Huwag maging gaaman sa mga serbisyo. Bukod dito, kung ikaw ay nasa panganib, ikaw ay kung ang signal na ito ay ibibigay, ililigtas namin ang iyong buhay, ngunit nangangahulugan din ito na ang pagsubok ay nabigo sa oras na ito. Panipi. Sa wakas ay hinimok ng isang elder ng Lei Clan ang lahat, at pagkatapos ang lahat ay nagbigay ng distress signal at kumaway para ipahiwatig na si Chenlei at ang iba pa ay maaaring kumilos. Sa pagkakataong ito ay tumagal ng 3 araw ang pagsusulit. Pagkatapos ng 3 araw, ang lahat ng mga batang talento ay kailangang magmadaling bumalik. Kung sila ay huli, sila rin ay ituturing na bumagsak sa pagsusulit. Matapos matanggap ang hudyat mula sa elder ng Lei Clan, binuksan ni Chenlei at ng iba pa ang kanilang mga kakayahan sa katawan, tumawid sa itim na kalangitan, at nawala sa harap ng lahat sa isang kisap mata, at pumasok sa kailaliman ng alien na larangan ng digmaan. Pumasok si Chenlei sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan at agad na dinala ang breath-containing technique upang ganap na magtagpo ang kanyang hininga, at kasabay nito, ang kanyang espiritual na kamalayan ay kumalat na parang alon, na ginalugad ang hininga at bakas ng lahi ng dayuhan. Si Chenlei ay nasa isang banyagang larangan ng digmaan, tulad ng isang isda sa tubig. Masasabing siya ay mas maluwag kaysa sa ibang mga kalahok at may magandang kaisipan. 4th level alien battlefield, ang pinakamahalagang alien na lahi dito ay ang alien na lahi ng masamang demonyo na kaharian. Ayon sa mga pamantayan ng Xuan League sa mga pagsasamantala sa digmaan ng mga dayuhang lahi, ang mga dayuhan sa ika-4 na antas ng masamang kaharian ay may pinakamababang 1,000 pagsasamantala sa digmaan. At ang mga dayuhan sa Martial King level sa Transformation Realm, ang pinakamababang battle exploits ay 10,000, habang para sa battle exploits ng Wuzhen level powerhouse sa Nahai Realm, ang minimum ay 100,000. Gusto ni Chenlei na ma-promote sa pagsusulit sa pagkakataong ito, kaya dapat niyang i-target ang isang alien ng antas ng Wuwang sa Transformation Realm. Sa ganitong paraan lamang niya magagarantiya ang tagumpay ng kanyang promosyon. Sa katunayan, ang ibang mga teenage henyo ay may kaparehong pag-iisip kay Chenlei. Ang mga dayuhang lahi sa kaharian ng masamang espiritu ay may napakakaunting mga nagawa sa labanan. Kung mag-aaksaya ka ng oras sa mga dayuhang lahi ng masamang kaharian na ito ay purong kamatayan. Kung gusto mong umasenso, dapat mong i-target ang mga Martial King ng Transformation Realm. Interracial sa itaas. Tulad ng para sa mga powerhouse sa antas ng Wuzhen sa Nahai Realm, hindi sila isang bagay na maaari nilang pukawin sa kasalukuyan. Si Chenlei ay parang perpektong mamamatay sa oras na ito, dumaan sa mga anino,
at lumitaw sa likod ng uwang level powerhouse. Habang ang dalawang matalim na talam sa kanyang mga kamay ay pasuray-suray, itong uwang level alien ay hindi man lang nag-react. Pagkarating, agad na inalis ni Chen-Lei ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, si Chen-Lei, tulad ng isang ng kamatayan na nagkatawang tao, ay gumagala sa mga dayuhang lahi at inaani ang buhay ng mga dayuhang lahi. Para sa mga dayuhang lahi na ito, si Chen-Lei ay talagang walang simpatiya. Ang lahi ng dayuhan na ito ay isinilang para sa pagkawasak, malupit at walang kahit katiting na sangkatauhan. Ang kanilang tanging layunin ng pag-iral ay sakupin ang mundong ito at sirain ang Terran. Batay sa kaalaman ni Chen-Lei sa mga lahi ng dayuhan at sa kanyang pagiging pamilyar sa alien battlefield, masasabing siya ang pinakamahusay sa pangangaso ng mga dayuhan na karera. Sa loob lamang ng isang araw, hinabol at pinatay ni Chen-Lei ang 20 lahi ng dayuhan ng antas ng Marshal King sa Binagong Anyo. Ang kahusayan ay nakakagulat. Masasabing walang mas nakakaalam sa alien battlefield kundi si Chen-Lei. Alam ni Chen-Lei na kapag kaharap ang isang dayuhang lahi sa loob ng isang dayuhang lahi, dapat niyang gamitin ang lahat ng paraan sa kanyang pagtatapon upang patayin ang kalaban sa huli. Sa sandaling natuklasan ng mga dayuhang lahi, ito ay madalas na mauuwi sa matinding labanan. Pumunta rito si Chen-Lei para makakuha ng mga merito sa militar, hindi para ipakita ang kanyang matuwid na pagkalalaki, at makisali sa one-on-one na mga tunggalian ng kabalyero sa mga dayuhang lahi. Sa makatuwid, ang kahusayan ni Chen-Lei sa pangangaso ng mga lahi ng dayuhan ay natural na pinakamataas. Pinili lang niya ang isang nag-iisang lahi ng dayuhan, palihim na umatake, at pagkatapos ng isang suntok, tumakas siya ng libu-libong milya ang layo. Gayunpaman, minsan nakakaligtaan din si Chen-Lei kapag nakipagsiksikan siya sa malalakas na lalaki ng Holy Shadow Clan, sa halip ay napapalibutan siya ng malalakas na lalaki ng Holy Shadow Clan. Tiningnan ni Chen-Lei ang 4 na makapangyarihang sagradong tribo ng anino na dahan-daw ang lumalapit, at hindi mapigil ang mapabuntong hininga na may mapait na ngiti. Ang 4 na makapangyarihang sagradong lipi ng anino ay parang mga unggoy, ngunit sila ay 100 beses na mas nakakasindak at nakakasindak kaysa sa mga unggoy. Siyempre, sila rin ay 1,000 beses na mas nakakatakot. Higit pa rito, ang Holy Shadow Clan ay isang lahi na napakahusay sa sneak at sneak attack sa mga dayuhang lahi, at napakatusok, mahusay sa sneak attacks at ambush, at ito ang pinakamahusay na scout race sa mga dayuhang lahi. Ang 4 na dayuhang lahi ng Holy Shadow Clan na ito ay halatang napansin ang mga pagbabago sa lugar na ito, kaya nag-set up sila ng isang ambush upang akitin si Chen-Lei na kumilos. Hindi inaasahan ni Chen-Lei na ang kanyang kapabayaan ay maglalagay sa kanyang sarili sa krisis. Dahil hindi gumana ang sneak attack, maaari lamang magkaroon ng malakas na pag-atake. Napabuntong hininga si Chen-Lei, kumislap ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa 4 na makapangyarihang Holy Shadow Clan. Bagamat napapaligiran siya ng 4 na Holy Shadow Clan Marshal King level, hindi nag-alala si Chen-Lei. Ang 4 na Holy Shadow Clan alien races ay hindi sapat para pigilan siya. Ang ikinadismaya niya ay tatamaan talaga siya ng banal na anino. Mga taktika ng tribo. Kung ang ganitong uri ng diskarte ay para sa ibang tao, maaari itong gumana. Ngunit ang kasalukuyang ganap na lakas ni Chen-Lei ay higit pa sa 4 na banal na anino na lahi at mga dayuhang lahi na ito, at ang 4 na banal na anino na dayuhan ay nag-iisip na magagawa nila ang kanilang makakaya alam na sila ay nakatagpo. Isang tunay na mamamatay. Ang katawan ni Chen-Lei ay napakatigas na may napakalaking momentum, at isang dagat ng kulog ang biglang lumitaw sa kanyang buong katawan, na sumasakop sa lahat ng mga dayuhang lahi ng 4 na banal na lipi ng anino sa dagat ng kulog. Ang kulog, na kasing kapal ng bundok, ay bumagsak mula sa langit at tumama sa 4 na makapangyarihang sagradong lipi ng anino na nakulong. Pagkatapos, sa pagitan ng mga daliri ni Chen-Lei, naglabas siya ng malaking sword beam, na sabay laslas din patungo sa kanya. Ang 4 na banal na Shadow Clan alien na ito. Ang 4 na makapangyarihang Sacred Shadow Clan alien races, na may kaunting kapangyarihang lumaban, ay pinaso ng maraming kulog at kidlat, at pagkatapos ay direktang pinutol ang unang antas ng ilang sword shi. Ang 4 na Holy Shadow Clan alien ay pinatay, ang kanilang mga kaluluwa ay naging mahinang ulan, at sila ay lumubog sa military merit token sa baywang ni Chen-Lei,
na ginawa silang tunay na merito ng militar. Kabanata 463. Tumingin si Chen Lei sa paligid at kinumpirma na walang mga dayuhang lahi ang nagmumulto sa kanya, at hindi nagtagal ay iniligpit niya ang mga bangkay ng 4 na banal na lahi ng anino. Ang mga dayuhan ay mayroon ding mga singsing na imbakan, at ang ilang bahagi ng mga dayuhan ay ang pinakamahusay na materyales para sa mga tools sa pagpino. Hindi kailanman madaling mag-aaksaya ng mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan si Chen Lei. Matapos kolektahin ang mga bangkay ng 4 na banal na tribo ng anino, binuksan ni Chen Lei ang kanyang figure, at diretsyong umalis. Lumipas ang isang araw. Ngayon, hinabol ni Chen Lei ang higit sa 20 antas ng wuwang alien race. Kung lalabas ang ganyang record, siguradong magugulat ito. Malaki rin ang nakuha ng iba pang 12 talentadong teenager, ngunit kumpara kay Chen Lei, hindi sila gaanong mahalaga. Siyempre, sa 13 henyo na ito, hindi nila alam kung gaano kahusay ang kani-kanilang mga pagsasamantalang militar. Ang bawat tao'y maaari lamang manghuli ng maraming dayuhang lahi hanggat maaari at makakuha ng pinakamaraming pagsasamantalang militar upang matiyak ang kanilang sariling kataasan. Bagamat hindi alam ng 13 talentadong teenager ang mga bentahe ng militar ng isa't isa, malinaw na nakikita ng mga higanteng martial arts sa alien battlefield safe zone ang 13 teenager na sinusubok. Bilang ng mga nakamit ng militar. Sa oras na ito, sa isang malaking bulwagan, isang tansong salamin na may madilim na liwanag ang itinayo. Sa tansong salamin, 13 figure ang makikita, na nakaayos sa isang haligi. Ang bawat bar graph ay kumakatawan sa mga kakayahan ng militar ng isang batang henyo na lumalahok sa pagsusulit. Sa kasalukuyan, umabot na sa 200,000 ang bilang ng mga nakamit ng militar sa pinakakapansin-pansing hanay, na higit sa 12 kabataang henyo na lumahok sa pagsusulit. Ang pangalan sa ilalim ng larawan na may halaga ng merito ng militar na umaabot sa 200,000 ay nagpapakita ng 2 karakter na si Chen Lei. Sa sandaling ito, maging ang mga elder ng Thunder Clan o ang mga elder ng ibang mga banal na lugar, nang makita nila ang numerong ito, lahat sila ay natigilan. Paano magiging pervert ang military reward? Itong Chen Lei na ito ay hindi nanloko, tama ba? Isang prinsipe ng Red Flame God Dynasty na nakikita ang bilang ng mga pagsasamantala ng militar na tumataas na parang isang rocket, hindi niya maiwasang sabihin ng malakas. Gayunpaman, napagtanto nitong si Wang Hauxuan na mali ang sinabi niya. Ang mga merito ng militar, ang ganitong uri ng bagay, ay ganap na walang paraan upang manloko. Ang bawat merit ng militar ay kumakatawan sa buhay ng isang dayuhan. Ang ganitong bagay ay gustong manlinlang maliban kung ang dayuhan ay maaaring utusan na magkusa na magpakamatay sa harap niya. Ngunit sino ang maaaring mag-utos sa isang dayuhan na magpakamatay? Alam din ng iba na hindi wasto ang mga salita ni Wang Hao. Malinaw, ang sinabi ni Wang Hao kanina ay sobrang nabigla sa dami ng mga merito ng militar na nakuha ni Chen Lei, at sinabi niya nang hindi nag-iisip nang siya ay nabigla. Sa isip ng lahat, tulad ng Der Spiegel, imposibleng mandaya si Chen Lei. Dahil dito, mas na-display ang katakutan ni Chen Lei. Dapat mong malaman ng Kaila hilakbot na lahi ng dayuhan, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang bawat isa ay lubhang mahirap, at si Chen Lei ay pumatay ng halos 20 dayuhan na eksperto sa maikling panahon. Ang nasabing talaan ay nagdulot ng maraming ang malakas ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa iba pang mga lahi, sa pang-4 na antas na base camp ng battlefield na ito, si Commander Garo ay lumipad sa kulog, at sa gwapong account na iyon, ilang commander ang lumuhod sa harap ni Commander Garo na may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Bastard, sa isang araw, mahigit 40 King level martial clansmen ang pinugutan ng ulo ng kalaban, anong nangyari? Sinuri mo ba ito para sa akin? Ngayon ay masasabing pinakamasama nating pagkatalo. Isang araw, panipi. Lu Shuai, sinuri ko. Ang dahilan ng matinding pagkatalo ngayon ay ang sangkatauhan ay mayroong 13 malalakas na kabataan na pumasok sa larangan ng digmaan at itinaya ang buhay ng ating lahi at inilagay ito sa pagsubok. Kaya naman, napakalaki ng mga biktima, panipi. Ang alien leader, na may lakas sa antas ng martial arts, ay nagulat kay Jielo. Damn it, masyadong mayabang ang sangkatauhan. Kailan ka pa nang ahas na biktimahin ang lahi ko?
Umupo si Galo sa trono, at isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang buong gwapong tent ay naging madilim at malamig. Ipadala ang aking mga utos na pakilyusan ang malakas ng aking angkan upang kabkuban at patayin ang 13 henyo ng angkan na ito. Dahil naglakas loob silang pumasok sa larangang ito, huwag ka nang bumalik. Malamig na sumangot si Galo at naglabas ng utos. Oo, Lu Shuai. Pinangunahan ng ilang pinuno ang kanilang mga utos, maingat na umatras, at pagkatapos ay naglabas ng mga utos. Ilang sandali, nagkagulo ang lahat ng lahi ng dayuhan sa buong larangan ng digmaan, gamit ang iba't ibang paraan upang hanapin ang kinaroroonan ng 100 henyo kabilang si Chen Lei. At ang mga pagbabago ng lahi ng dayuhan na ito, syempre, ay hindi naitatago sa lahi ng tao, lalo na ang mga malalakas na tao ng lahi ng kulog. Karaniwan, hindi nila pinapayagan ang mga dayuhang lahi na ibigay ang lahat ng kanilang lakas upang palibutan si Chen Lei at ang iba pa. Gumalaw din ang hukbo ng Terran, at nakipaglaban ng husto sa hukbong dayuhan. Ang sitwasyon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig ay biglang lumala, at may mga eksena ng digmaan sa lahat ng dako. Kaya lang, ang buong alien battlefield ay nahuli sa isang magulong labanan. Para kay Chen Lei at sa iba pa, mayroon ding mga variable na nagpahirap sa kanilang pagsubok. Lu Shuai, ang human race ay medyo mabangis na tumugon sa pagkakataong ito. Tila ang mga henyong ito ng human race ay talagang pinahahalagahan nila. Dahil dito, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kabuuang lakas ng larangan ng digmaan para samahan sila. Panipi. Ang pinuno ng isang malakas na lahi ng dayuhan, pagkatapos ng labanan ay naging magulo at wala sa kontrol, nagulat siya kay Jilo. Tumango si Jilo at sinabing, oo, tila ang 13 henyong ito ay may napakahalagang katayuan sa puso ng sangkatauhan. Kung gayon, mas magiging imposible na hayaan silang umalis ng buhay sa larangan ng digmaan. Mayroon bang anumang paraan upang maalis ang 13 henyo na ito? Parin. Panipi. Bumaba ang tingin ni Jilo sa pinuno. Ang commander na ito, na ipinanganak mula sa pamilyang may 7 mata na fox, ay may pinakamadaling pag-iisip at pinakatumpak na pag-unawa sa sitwasyon ng labanan. Ang ilan sa mga mungkahi noong nakaraan ay naging napaka-epektibo. Tinanong ng pinuno ng angkan ng Zoro na may 7 mata si Jilo at sinabing, Lu Shuai, sa pagkakataong ito, talagang pinahahalagahan ng sangkatauhan ang 13 henyo na ito. Nabigo tayong palibutan at supilan ang 13 henyo na may malaking hukbo. Ngayon, gusto naming labanan manatili sila, at gamitin lang ang aming mga batang henyong alien para direktang patayin sila. Ito ang pinakamahusay na paraan. May iba pang paraan na tayong mga pinuno ay kumilos. Gayunpaman, kung kikilos tayo, sa palagay ko ang lahi ng tao ay gayon din. Ang mga puwersa ng antas ng Wazan ay hinarang lahat. Panipi. Nakinig si Jilo sa mga salita ng makapangyarihang tribong may 7 mata na fox, tumango, at sinabing, mahusay ang pagsusuri mo. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan ng tribo ng tao na maranasan ang kanilang henyong mga inapo, dapat silang maging ganap na handa at handa ng husto. Proteksyon, ngunit kung ito ay ang parehong batang henyo ng ating lahi, ang sangkatauhan na ito ay hindi dapat mablock ito. Kung gayon, ang pagsubok na ito ng karanasan ay magiging isang biro. Panipi. Ang malakas na pamilya ng Zoro na may 7 mata ay tumango at nagsabi, may katuturan ang mga salita ni Lu Shuai. Isang matalim na liwanag ang ipinukol ni Jilo sa kanyang mga mata, na nagsabing, dahil ang lahi ng tao ay gustong maglaro, ang gwapong lalaki ay paglalaroan sila. Kaagad kang nagre-recruit ng 13 kabataang talento mula sa ating lahi, at nakilala mo itong henyong lahi ng tao, tingnan mo. Aling lahi ang pinakahenyo, tandaan, siguraduhing patayin ang mga lahi ng tao sa larangang ito ng digmaan, at huwag iwanan ang sinuman sa kanila. Panipi. Kabanata 464. Ang pinuno ng 7 mata na Fox Clan ay nagretiro at ipinatawag ang mga henyo ng lahi ng dayuhan. Ang mga utos mula sa mga commander ng Garo ay mabilis na naihatid sa iba't ibang lahi. Maya-maya, isa-isang tumayo ang mga batang henyo ng mga dayuhang lahi at pumirma para lumaban. Nag-sign up ako, manghuli ako ng mga henyo ng tao, at nangangahas akong ituring ang aking lahi bilang biktima, iyon ay naghahanap lamang ng kamatayan.
Isang malaking bakal na gagamba na kasing laki ng burol at naglalabas ng itim at malabong metal na umungal. Isa itong alien na lahi ng Iron Spider tribe. Sa kabila ng laki nito, tiyak na bata pa ito sa tribong Iron Spider, kahit menor de edad. Gayunpaman, ang batang Iron Spider clan na ito ngayon ay parang burol, na naglalabas ng malaking presyon, at ang mga paa nito ay parang malalaking sibat sa langit, na matalas sa sukdulan. Ang tuktok ng mga binti nito ay natatakpan ng mga lihim na buhok na parang bakal na karayom. Sinasabing ito ay vellus hair, ngunit sa katunayan, ang bawat isa sa mga vellus hair na ito ay 10-10 metro ang haba at siksik, tulad ng isang piraso ng sibat na kagubatan, na naglalabas ng malamig na hininga ng kagubatan. Ang batang strongman na ito ng Iron Spider clan ay tunay na nakakatakot na dayuhan. Ang isa pang tribo, ang malakas na tao ng Scale Lion clan, ay may kamahalan ng hari. Matapos malaman ng balitang ito, umungal siya at direktang winasak ang isang kalapit na bundok, na napakalakas at nakakatakot. Mga sinumpaang tao, maglakas loob na ituring ang ating lahi bilang biktima, naghahanap ng kamatayan. Ang batang malakas na ito ng Scaled Lion clan ay makapangyarihan, malamig at nakakatakot. Mayroon itong 3 ulo ng leon, ngunit ang katawan nito ay natatakpan ng makakapal at kumikinang na mga kaliskis na pilak. Ang buntot sa likod nito ay parang buntot ng buwaya. Sa dulo, mayroong isang bola ng buto na may diameter na higit sa 10 metro, na natatakpan ng mga spurs, nanginginig sa kalooban, na ginagawang hindi matatag ang walang bisa. Ang batang powerhouse na ito ng Scale Lion clan ay isa ring bihirang henyo na teenager ng Scale Lion clan. Pamilya ng ahas at leopardo, may ulong ahas at katawan ng leopard, walang kapares ang bilis, kayang-kaya pang humabol ng kidlat, bilis ng hangin. Silver wings, isang pares ng mga pakpak na gawa sa purong pilak, na maaaring paghiwalayin ang mundo sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara, at ang isang pakpak ay maaaring magpaypay ng isang mar-angle na bundok, na nakakasindak at kagilahil-alas. Ang 4 na armadong tribo, ang bawat isa sa 4 na armas ay may napakalawak na kapangyarihan upang ilipat ang mga bundok at dagat, na maaaring gumuho ng walang bisa. 3 mata ang tribo, asul na apoy na tribo, dugo electric na tribo, demonyong tribo ng buwan, 7 mata na fox na tribo, at banal na anino. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga batang henyo ng mga dayuhang lahi sa buong alien na larangan ng digmaan ay nag-sign up upang tugisin ang sangkatauhan mga batang henyo. Sa loob lamang ng maikling panahon, mayroong higit sa 30 mga batang dayuhang henyo na nagparehistro, at mayroon lamang 13 mga batang henyo sa human race. Ang isang tao ay tumutugma sa isa pa, at mayroong higit sa dobleng kalamangan. Ang pinuno ng tribang Sorrow na may 7 mata, na may malaking alon ng kanyang kamay, ay sumang-ayon sa pagpapatupad ng mga dayuhang henyo na ito, at hinayaan silang lahat na manghuli ng mga batang henyo mula sa sangkatauhan. Maaari kang manghuli ng may kumpiyansa at tapang. Ang isang makapangyarihang tao sa lahi ng tao ay hindi kailanman maglalakas loob na gawin ito laban sa iyo. Kung maglakas loob silang gawin iyon, tiyak na pipigilan natin sila. Ang 7 mata na pinuno ng Fox clan ay tumingin sa mga henyo sa kanyang angkan na may malaking kasiyahan. Ang mga dayuhang lahi ay kilala na mahilig sa digmaan. Kung saan maaari silang matakot sa mga hamon, ang kabataang henyo ng sangkatauhan na ito ay pumasok sa alien battlefield upang masuri at masuri. Ito ay malinaw na isang paglabag sa laki ng rebelyon ng dayuhang lahi. Ngayong handa na sila, kung gayon, sa 13 mga henyo, ay ayaw na nilang bumalik ng buhay. Di nagtagal, ang makapangyarihang sistema ng katalinuhan ng lahi ng dayuhan ay nagdala ng mga posisyon ng 12 kabataang henyo sa tanyag na tao, at mayroon lamang isang batang henyo ng tao. Gaano man kahirap ang mga foreign intelligence agencies, hindi nila mahanap ang henyong celebrity figure na ito. Hindi inisip ng pinuno ng 7 mata na Fox ang problemang ito. Kung tutuusin, marahil ay duwag ang taong ito, malamang na nagtatago sa kung saan. Napakalawak ng larangan ng digmaan ng mga lahi ng dayuhan. Kung ang sangkatauhan ay random na nakahanap ng isang kuweba na mapagtataguan, kahit na ang lahi ng dayuhan ay may pinakamakapangyarihang ahensya ng paniktik, magiging imposibleng hukayin ang lahat ng mga kuweba.
Hindi nagtagal, ang mga alien young genius na ito ay isa-isang pumili ng mga target at sumugod sa lugar kung nasaan ang mga human henyo. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nagkita ang mga alien henyo at mga henyo ng tao, at naganap ang isang matinding labanan. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, isang batang henyo ng tao ang itinapon sa hangin ng isang batang iron spider na ang katawan ay mas malaki kaysa sa isang bundok, na umuubo ng dugo sa hangin. Ang kabataan ng human race, na ipinanganak sa Qian God Dynasty, ay anak ng isang makapangyarihang hari. Masyado lang malas ang binatang ito. Nakilala niya ang batang henyo ng Iron Spider Clan at natalo ng Iron Spider Clan boy matapos makipaglaban sa daan-daang galaw. Nakita ng batang bakal na angkan ng gagamba na ang angkan ng tao ay natambos sa himpapawid, at isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at biglang tumalsik ang isang sutla ng gagamba na kumikinang na parang itim na bakal, na naging karwahe sa gitna ng tubig, patungo sa panganay, anak ng celebrity. This is untangled in the past, since he shot, then natural hindi niya hahayaang mabuhay itong genius celebrity. Sa oras na ito, sa safe zone na itinakda ng Thunder Clan, ang mukha ng martial arts class powerhouse ay mahirap tingnan sa sukdulan. Sa tansong salamin sa pangunahing bulwagan, lahat ng nangyari sa larangan ng digmaan ay naaninag sa sandaling ito. Ang mga military merit token na ibinigay ng Lei Clan sa lahat ay espesyal na ginawa. Hindi lamang nito may tala ang mga tagumpay ng militar, ngunit mayroon ding maraming mga pag-andar tulad ng pagpoposisyon at projection. Sa sandaling ito, malinaw na lumitaw sa harap ng martial arts class powerhouse ang eksena ni Lord Xian na itinulak sa ere ng Iron Spider Clan. Hindi, kailangan natin siyang iligtas. Sumigaw ang isang eksperto sa antas ng Wuzhen mula sa Qian God Dynasty, at malapit nang makapasok ng puwersahan. Huwag kang gagalaw, may magliligtas sa kanya, pero sa pagkakataong ito, nabigo ang binatang ito. Isang makapangyarihang martial artist mula sa Lei Clan ang nagpahinto sa mga aksyon ng hari ng Scarlet Flame God Dynasty, na nagpapahintulot sa kanya na masaksihan ang mga pagbabago. Tamang-tama, sa kritikal na sandali, pinutol ni Qianshen ang signal sign para humingi ng tulong sa maliit na anak na ito. Isang binata sa paligid ng 20 taong gulang ang lumitaw at inatake ang binata mula sa Iron Spider Clan ng isang suntok. Ang binata ay sumuntok, at libu-libong kulog ang gumalaw ng magkasama, at ang walang katapusang liwanag ng kulog ay agad na nilunod ang batang bakal na tribo ng gagamba. Ponaralisa ng libu-libong thunderlights ang buong katawan ng batang strongman ng Iron Spider Clan, na naging dahilan para mas mahirapan siyang gumalaw. At ang binatang ito na biglang lumitaw ay ang munting prinsipe na nagpalaki sa Qian Divine Dynasty. Ang electric light sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap at nag-intertwine, at mabilis siyang umalis, na ikinagalit ng batang malakas ng tribong Iron Spider. Makalipas ang mahabang panahon, nawala ang pamamanhid sa katawan ng batang talentong ito ng tribong Iron Spider. Ang momentum ay nagdulot sa kanya ng napakalakas na dagandong, at ang 8 malalaking arthropod ay hindi napigil ang kumaway, na binasag ng diretso ang maliit na burol, at ang lupa ay napunit. May bangin, puno ng mga butas. Sa oras na ito, naramdaman na ni Chen Lei ang mga abnormal na pagbabago sa alien battlefield. Sa matalas na pandaman ni Chen Lei, hanggat ang alien battlefield ay bahagyang nagbabago, malinaw niyang nakikita ito. Ito ay dahil marami siyang alam tungkol sa alien battlefield. Sa oras na ito, nagpakita si Chen Lei sa harap ng isang henyong alien boy. Ang henyong alien boy na ito ay isang batang henyo ng Scaled Lion Clan. Kabanata 465. Ang Genius Scale Lion Clan na ito, na nakatingin sa Young Human Clan na nasa harapan niya, naglalabas ng malakas na aura, sabik siyang umakyat. Lahi ng tao, ikaw ba ay isang maliit na poloka sa ilalim ng balon na nagsasabing siya ay isang henyo? Itinuturing mo bang biktima ang aking lahi? Ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo kung ano ang tunay na henyo. Ang henyo ng Scale Lion Clan ay dahan-daw ang naglakad patungo kay Chen Lei, at bawat hakbang niya, umuungal ang lupa, at sunod-sunod na malalaking footprint ang lumitaw sa lupa. Ito ay isang bulubunduking lugar. Ang lupa ay gawa sa itim na bakal na bato na mas matigas kaysa bakal. Gayunpaman, madali itong natapakan ng isang makapangyarihang lipi ng leon.
Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang makapangyarihang Scale Lion Clan na ito. Tiningnan ni Chen-Lei ang makapangyarihang Scale Lion Clan na ito, na may bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit siya natuklasan ng Scaled Lion Clan powerhouse na ito ay dahil siya ang nagkusa na magpakita at lumapit sa pintuan. Kung hindi, sa lakas nitong naka-imprint na Lion Clan, paano pa matutuklasan ang kinaroroonan nito? Ang henyo ng dayuhang lahi ay tumaas, at alam ni Chen-Lei na dapat ito ay para sa kanila. Ang pangangaso sa ilang mga alien na henyo ay hindi lamang may mas maraming benepisyo sa militar, ngunit pinapahina rin ang kapangyarihan ng dayuhan, kaya bakit hindi ito gawin? Kaya, si Chen-Lei ay hindi nagpatuloy sa pagtatago, ngunit tumayo. Ang dahilan kung bakit hindi siya nag-sneak attack sa malakas na Scale Lion Clan na ito, alam ni Chen-Lei na ang ordinaryong sneak attack ay halos hindi epektibo para sa alien genius na ito. Sa makatuwid, hindi niya sinayang ang kanyang lakas, mas mahusay na direktang gumamit ng malakas na kapangyarihan. Ibig sabihin ay patayin siya. Walang masasabi tungkol sa lahi ng dayuhan na ito. Direktang naging mamamatay tao si Chen-Lei at nagkusa na salakayin ang mga dayuhang lahi. Ang alien genius na ito ng Scale Lion Clan, na may parehong pag-alit na liwanag sa kanyang mga mata, ay umungal, binasag ang ilang bundok sa paligid niya, at marahas na inatake si Chen-Lei. Ang isang kamao at isang kuko ay nagtama sa isa't isa, ang orihinal na liwanag ay sumabog sa gabi, ang nakapalibot na itim na buhangin ay tinatangay ng malakas na hangin, at ang kalangitan ay puno ng ligaw na buhangin. Sa mabangis na itim na buhangin, ang dalawang figure ay nag-away ng ligaw, na nagpapatingin sa mga tao. Ang mapanirang kamao ni Chen-Lei ay si Panu Tiandi Damupan Shenquan. Ang pares ng kamao na ito, mula sa pinakamarahas hanggang sa mabangis, ay nakuha mula sa isang martial emperor sa Panu Holy Land sa kanyang nakaraang buhay. Ngayon pinahusay sa pamamagitan ng paglilinang, nagawa ang ilan sa mga kapangyarihan ng napakahigpit na pamamaraan ng boxing na ito. At ang Genius Scale Lion Clan na ito ay napakalakas din, na may malalaking kuko na tumatakip sa langit at araw, napakalakas. Ang dalawang panig ay naglaban ng 100 hakbang sa isang kisap mata, at pagkatapos, ang dalawang figure ay sumuray-suray sa madilim na itim na buhangin, na pinaghiwalay ng ilang kilometro. Ang Scaled Lion Clan powerhouse at si Chen-Lei ay dahan-daang lumingon, magkaharap at nakatingin sa isa't isa. Ang tunog ng pagtulo ng dugo ay tumunog, at ang mga kuko ng makapangyarihang Scaled Lion Clan na ito ay napilipit at ang mga buto ay nabali, ngunit siya ay nagdusa ng malaking pagkatalo sa paghaharap ngayon. Ang batang henyo na ito mula sa Scaled Lion Clan ay may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Scale Lion Clan ay kilala sa pisikal na tigas nito, at siya ang pinuno ng Scale Lion Clan. Kailan kaya mawawala ang kanyang kalaban sa direktang paghaharap? Ang batang henyo ng Scale Lion Clan ay umungal ng may dagandong, at ang tunog ay gamulong na parang mga alon, at ang nakapalibot na mga taluktok ng bundok ay agad na nabasag at nakakatakot. Ang maputlang silver sound wave ay naging isang malaking alon, mabilis na humahanggos patungo kay Chen-Lei, direktang ginagamit ang walang katulad na supernatural na kapangyarihan na ito upang patayin si Chen-Lei. Ang ganitong uri ng kasanayan sa pag-ungol ng leon ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa kasanayan sa pag-ungol ng leon ng angkan ng demonyong leon, at ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Nahaharap sa supernatural na kapangyarihan ng batang henyo na ito ng Scaled Lion Clan, si Chen-Lei ay hindi umatras kahit kaunti, at bumangon upang salubungin ang maputlang silver sound wave na parang malalaking alon. Sa sandaling ito, ang magaan na kurtina sa katawan ni Chen-Lei ay ganap na bumalat sa kanya. Ito ay ang Blue Star Vortex Art. Ang lahat ng sound wave ay hinihigop ng sining ng proteksyon ng katawan, at mayroong asul na whirlpool, nagsisimulang mabuo sa dalawang kulay na light curtain, at higit pa. Sa sandaling ito, si Chen-Lei, tulad ng isang matalas na makalangit na espada, ay nilaslas ang nakakatakot na maputlang silver sonic wave, at pagkatapos ay bumaril patungo sa henyo at powerhouse ng Scaled Lion Clan. Ang batang henyo ng Scale Lion Clan ay natural na hindi outrest sa kalagitnaan. Sa isang dagandong, binasag niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at lumipad sa hangin, nagpakumbaba, at mabangis na sumugod kay Chen-Lei. Ang batang henyo ng Scale Lion Clan,
ang ulo ng leon ay biglang lumaki ng daan-daang beses, sa hangin na parang burol, sa bakana ng palanggana ng dugo, ang mga pangil ay kumikislap na may malamig na liwanag, at mabangis na kumagat kay Chenlei. Si Chenlei ay nasa himpapawid, at biglang may dagdag na panukat na ruler sa kanyang kamay. Kumikislap ang liwanag ng panukat na ruler, at ito ay kinuna ng larawan, at ang malaking anino ng pinuno ay direktang tumama sa ulo ng malaking leon na nakagat ng Scale Lion Clan. Isang malakas na tunog na parang lupa at lupa, ang panukat na tagapamahala na ito ay direktang dinurog ang malaking ulo ng leon sa ilang piraso. Sa wakas, nawala ang paningin, at ipinakita ng batang henyo ng Scale Lion Clan ang kanyang katawan na may dugo sa kanyang noo. Ang batang henyo ng Scaled Lion Clan ay umungal at umungal ng paulit-ulit. Ang walang katapusang sound wave ay sumugod sa lahat ng direksyon, pinukaw ang itim na buhangin sa kalangitan, at ang eksena ay nakakatakot. Kaya lang, ang mga pag-atake ng ganitong antas ay hindi epektibo laban kay Chenlei. Nang makitang ang henyo ng Scale Lion Clan ay buhay pa at sumisipa, kinailangan din ni Chenlei na humanga sa katotohanan na ang lakas ng kabataan ng Scale Lion Clan ay talagang nakakatakot, at siya ay bahagyang nasugatan ng kanyang Scale Ruler. Ang binatang ito mula sa kaliskis na lipi ng leon ay umungal sa mahinang boses, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bakat ng kanyang mga kuko. Tumingin siya sa titig ni Chenlei, puno ng ayaw at galit. Paano magkakaroon ng ganitong kalaking grupo ng mga tao? Ang batang henyo ng Scaled Lion Clan ay naisip sa kanyang puso na ang pressure na idinulot ni Chenlei sa kanya ay masyadong malaki. Siya at ang mga batang henyo ng ilang iba pang mga lahi ay hindi nagkaroon ng ganoong kalaking pressure. Umuungol. Sa wakas, ang batang henyo ng Scaled Lion Clan ay nagalit at tuluyang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, ang makalistis na kabataang henyo ng Lion Clan na ito, na may pilak na liwanag sa kanyang katawan na lumulukso na parang pilak na apoy, at ang mga kaliskis na pilak sa kanyang katawan ay naging napakalinaw, at nagbago mula sa pagkakahiga sa katawan tungo sa pagtayo ng tuwid, ang kaliskis nito ay kasing talas ng mga kutsilyo. Sheesh! Biglang namukadkad ang isang piraso ng silver light, at ang kaliskis ng Young Scale Lion Clan Genius na ito ay biglang lumabas sa katawan at naging isang ulan ng silver light, na may dalang nakakatakot na puwersang tumagos, at binaril ng malakas si Chenlei. Ang ulan ng pilak na liwanag ay pumutol sa kawalan at kinaladkad ang apoy ng pilak na buntot. Kung libu-libong divine arrow, lumapit sila kay Chenlei sa isang kisap mata at gustong patayin si Chenlei. Huli na si Chenlei sa oras na ito. Dapat mong malaman na ang bilis ng Silver Light Rain na ito ay masyadong mabilis, at wala siyang oras upang maiwasan ito. Dahil walang paraan upang maiwasan ito, mayroon lamang matinding pagtutol. Ang tunay na kapangyarihan ng katawan ni Chenlei ay lumundag ng husto, at ito ay itinurok sa Blue Star Vortex Art sa kanyang harapan. Pinagpala ng kapangyarihan ni Chenlei Zhen, ang Biluoxing Vortex Treasure ay naging ilang beses na mas makapal sa isang iglap. Ang magaan na kurtina ng orihinal na liwanag at transparent na kulay ay naging isang magandang malajade na asol, malalim at transparent. Tulad ng hindi mabilang na mga patak ng ulan na bumabagsak sa ibabaw ng isang tahimik na lawa, ang magaan na kurtina ng magandang jade, nagkaroon ng hindi mabilang na mga alon sa isang iglap. Kabanata 466. Ang mga pilak na kaliskis na ito ay nagtataglay ng kakilakilabot at kahangahangang penetrating power, ngunit ang defensive power ng Blue Star Treasure Vortex Art ay hindi rin mapapantayan sa mundo. Sa huli, ang ulan ng liwanag na binago ng hindi mabilang na kaliskis ay bumalik ng walang tagumpay. Sa sandaling ito, ang henyo ng Scaly Lion Clan, halos lahat ng pilak na kaliskis sa kanyang katawan ay nahulog, na nagpapakita ng kalbo na madilim na pulang balat, mukhang napakahiya at cute, hindi na ang nakaraang martial arts. At ang henyong ito ng Scale Lion Clan, ang kanyang mga mata ay namumula sa oras na ito, at tumingin siya kay Chenlei, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang huling pagsisikap upang sugpuin si Chenlei. Umuungol. Ang galing ng Scaled Lion Clan, ang ulo sa gitna ay biglang bumukas ang kanyang blood basin na bibig. Sa bakana ng palanggana ng dugo, mayroong isang malaking itim na butas, na tila dahan-daang umiikot, na naglalaman ng walang kapantay at malakas na puwersa. Pwede. Umuungol.
Sa isang dagandong, isang bola ng purong itim na liwanag ang iniluwa ng Scaled Lion Clan na si Tian Xiao. Kung saan lumipad ang bowlang ito ng purong itim na liwanag, ang lahat ng liwanag ay nasisipsip nito, at sa daan, ito ay hindi inaasahang lumitaw. Huiji Pan God Ball. Ito ang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa mga kabataang henyo ng Scaled Lion Clan. Ang batang henyo ng Scaled Lion Clan na ito ay hindi pa rin magawa. Sa pagkakataong ito, ilang dekada na siyang nag-iisa. Ang potensyal ni Shou Yuan, pagkatapos ay nag-aatubili na ipinakita ang malakas na pag-atake na ito. Ang itim na bola ng liwanag, na may dalang mapanirang hininga, ay tila kayang lipulin ang lahat. Lahat ay dumaan, tahimik na nalalanta, nagiging alikabok, at ang tanawin ay nakakatakot. Si Chen Lei ay hindi rin ang ahas na maging pabaya, at ang kapangyarihan ng Blue Star Treasure Vortex Art ay nadurog sa sukdulan. Sa sandaling ito, sa harap ni Chen Lei, si Biluo Xingshan Baoshu ay naging isang asul na light shield at tumayo sa kanyang harapan. Sa pagharap sa huling desperadong dagok sa henyo ng Scaled Lion Clan, ganap na winasak ni Chen Lei ang Blue Star Vortex Art, na ginawang light shield ang light curtain ng Blue Star Vortex Art. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihang panlaban nito ay lubos na napabuti, ngunit mayroon itong mga kahinaan. Hindi nito mapoprotektahan ang lahat ng direksyon, ang harap lamang ang mapoprotektahan. Gayunpaman, ito ang gusto ni Chen Lei. Ang kaalaman tungkol sa Lion Scale Clan Young Genius ay dumating sa kanya. Sa makatuwid, ang tugon ni Chen Lei ang pinakaangkop. Sa sandaling ito, ang asul na liwanag na kalasag sa harap ni Chen Lei ay halos naging substansya, na naglalabas ng malajade na kinang, na may hindi mabilang na mga primitive rune na magkakaugnay dito, na mukhang Jotian star pattern, misteryoso at hindi mahuhulaan. Ang itim na bola ng liwanag na puno ng mapanirang enerhiya ay tumama sa asul na light shield sa harap ni Chen Lei. Ang asul na liwanag na kalasag na ito ay biglang kumislap at pumipitik, at ang asul na liwanag ay sumabog sa kalangitan. Ang tunay na kapangyarihan ng katawan ni Chen Lei ay baliw na nakuha ng asul na light shield sa sandaling ito. Sa Dantian si Thunder Pool, halos agad na naubos ng 70% ang kapangyarihan ng totoong kapangyarihan. Karamihan, wala pang 10% ang natitira sa katawan. Naramdaman lang ni Chen Lei ang matinding sakit sa buong katawan niya, at ang mga meridian sa kanyang katawan ay namaga, halos sumabog na ang tunay na kapangyarihan hanggang na nagmamadaling lumabas. Dapat mong malaman na sa oras na ito ay naabot na ni Chen Lei ang isang napaka-abnormal na estado, maging ito ay ang paniniil ng laman o ang katatagan ng mga meridian, ngunit kahit na gayon, halos hindi niya ito makayanan. Si Chen Lei ito. Kung siya ay papalitan ng ibang batang henyo, siya ay papatayin ng itim na bola ng liwanag na ito sa isang iglap. Kahit na ito ay may block, ang kanyang katawan ay sasabog sa ilalim ng nakakabaliw na input ng kapangyarihan ng Trugang ng patay. Gayunpaman, sa huli, nakatanggap si Chen Lei ng isang malakas na suntok mula sa isang batang powerhouse ng Scale Lion Clan. Bukod dito, sa asul na light shield sa harap ni Chen Lei, isang malaki at malalim na puyo ng tubig ang lumitaw. Sa gitna ng puyo ng tubig, isang dalisay at transparent na asul na bituin ang kumikinang. Ang dalisay at transparent na asul na bituin na ito ay biglang nabasag at naging isang purong bughaw na sinag ng liwanag, bumaril mula sa asul na puyo ng tubig, at humampas patungo sa malakas na binata ng Scale Lion Clan sa harapan. Ang batang strongman ng Scale Lion Clan na ito ay gumawa ng isang malaking hakbang sa oras na ito, at ang kanyang estado ay napakahina. Kinakailangang malaman na ang itim na poste na sagradong bola ay hindi sukatan na maaaring sirain ng mga anak ng leon. Sa ngayon, gumagalaw, pagkatapos niyang bahagyan na magpahinga, tiyak na sasabak siya. Sa sandaling ito, hindi makagalaw ang malakas na binata ng Scale Lion Clan. Pinagmasdan niya ang dalisay at walang katulad na berdeng ningning na iyon, ngunit hindi siya nag-react. Hindi naman sa ayaw niya, pero hindi niya kaya. Ang berdeng sinag ng liwanag na ito ay malakas na pumutok sa malakas na binata ng Scale Lion Clan. Ang katawan ng malakas na binata ng Scaled Lion Clan ay nawala sa isang iglap, at direktang itinuro ng isang malakas na berdeng sinag. Pagsingaw, ni isang bakas ng ambon ng dugo ay hindi naiwan.
Ang mga berdeng sinag ng liwanag na ito ay mga pag-atake na naaninag pabalik ng Blue Star Vortex pagkatapos makuha ang Black Polar God Orb. Ang kapangyarihan ng Blue Star's World Treasure pagkatapos ng rebound ay ilang beses na mas malaki kaysa sa power na naabsorb. Ang lakas ng rebound na ito, masasabing lumampas na ang upper limit ng strength sa limitasyon na kayang tiisin ng Scaled Lion Clan Youth Powerhouse. Kahit na dumating ang isang martial sovereign level alien, maaapektuhan ito ng mga nakakatakot na sinag ng liwanag na ito. Patayin ng diretso. Ang batang strongman ng Scale Lion Clan ay pinatay ng Below Star Vortex Treasure sa isang iglap, at si Chenlei ay namumutla din sa oras na ito, at hindi niya napigil ang lumuhad sa lupa. Ang pag-atake ngayon lang ay naubos ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang tunay na barkada. Sa oras na ito, ang kanyang dantian ay halos walang laman, na may lamang ng isang mahina at manipis na layer ng tunay na kapangyarihan ng gang, kahit na makapangyarihang mga kayamanan ay mahirap laruin. Sa sandaling ito, isa pang malaking figure ang lumitaw sa harap ni Chenlei, na may matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Ito ang malakas na tao ng Silverwing Clan. Sa likod ng malakas na lalaking ito ay isang pares ng malalaking pakpak na may kumikinang na pilak na liwanag. Sa sandaling binuksan, ito ay daan-daang metro ang haba, na natatakpan ng mga pattern ng pilak. Ang katawan ng makapangyarihang Silverwing Clan na ito ay natatakpan ng mga kaliskis na pilak, kamukhang kamukha ng angkan ng tao, at napakaganda. Sa katunayan, ang hitsura ng tribong Silverwing ay sikat sa pagiging maganda sa iba pang lahi. Ang tribong ito ay parang sinta ng langit, makapangyarihan at pambihira. Gayunpaman, ang Silverwings ay lubhang malupit at malupit, halos kabaligtaran na proporsyonal sa kanyang Kat-Anji tanging hitsura. Ang mas kilalang Silverwings ay, mas malupit ang kanyang ugali. Ang angka na may pakpak na pilak na lumitaw sa harap ni Chenlei ay ipinanganak na sobrang gwapo, na may nagniningning na mga pakpak na pilak sa kanyang likod, at ang mga proporsyon ng lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay napaka-coordinated. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang Silverwing Clan na ito ay dahan-daang nag-flap ng dalawang malalaking pakpak, na umaaligid sa hangin, at dalawang malamig at malupit na tingin ang lumabas sa kanyang mga mata, na nakatingin kay Chenlei, Wild Murders. Ang batang henyong may pakpak na pilak na ito ay naakit ng labanan sa pagitan ng powerhouse ng Scaled Lion na kabataan at Chenlei. Gayunpaman, nang dumating ang batang may pakpak na pilak na ito, nagkataon na nakita niyang pumapatay si Chenlei. Ang eksena ng isang malakas na kabataan sa Scale Lion Clan. Bagamat nakita ko ng sarili kong mga mata ang lakas ni Chenlei, itong Silverwing Youth Powerhouse ay walang kahit katiting na takot. Sa kabaligtaran, siya ay labis na nasa sabik. Masyadong malakas ang celebrity youth na nasa harapan ko, pero kung kaya niyang pumatay, ang mga rewards na nakuha ay pare-parehong nakakamangha. Kabanata 467. Damang-dama ng batang malakas ng tribong Silverwing kung gaano kaina si Chenlei sa ngayon. Hindi mahalaga kung sino siya, imposibleng patayin ang batang malakas ng tribo ng Scale Lion nang hindi binabayaran ang presyo. Sa ngayon, isa itong magandang pagkakataon para patayin ang celebrity teenager na ito. Ang batang Silverwing Clan ay hindi gaanong hanggal na ang batang Ren Clan ay nagkaroon ng pagkakataong makabawi sa kanyang pinakamataas. Gusto lang niyang samantalahin ang celebrity youth na ito na pumatay sa isang iglap. Sa pag-iisip nito, ang kabataang may pakpak na pilak, ang kanyang mga pakpak ay hamampas sa kanyang likuran, na gumagawa ng tunog na parang ginto at bakal na nagsasalubong, na pumukaw ng isang malaking pilak na kislap, nagiging isang silver streamer, na kumikislap patungo kay Chenlei na parang kidlat na tumatama ng malakas. Woo! Isang kakaibang hangin ang bumangon sa lupa, gumugulong ng 10,000 kilo ng mga bato sa hangin, lumilipad ng ligaw. Ang mga pakpak nitong batang pilak na may pakpak ay parang dalawang pilak na makalangit na espada, na mabangis na nakaharap sa leeg ni Chenlei. Gupitan, isang pilak tila kayang putulin ng liwanag ng kutsilyo ang walang laman, at naruroon na ito sa isang kisap mata. Hindi mabilang na beses na nakipag-usap si Chenlei sa Silverwing Clan. Siyempre, alam niya ang lakas ng clan na ito. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay pagod na pagod, at hinding-hindi niya magagawang hamanin ang Silverwing Clan sa maikling panahon.
Isang electric light ang sumabog sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei, at ang kanyang mga hakbang sa kidlat ay sanay na sa sukdulan. Ang kanyang buong katawan ay parang kidlat, at gumalaw siya ng ilang libong metro sa isang iglap. Iniiwasan ang malakas na pag-atake ng powerhouse ng Silverwings clan. Kaya lang, sobrang bilis nitong kabataang Silverwing. Kahit na sinubukan ni Chen Lei ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ito, ang kanyang kanang braso ay hinihaplos pa rin ng pilak na ilaw, at may mga mantsa ng dugo, nagninangas na sakit. Matapos iwasan ni Chen Lei ang pag-atake at pagpatay sa batang may pakpak na pilak na ito, may dagdag na bote ng jade sa kanyang kamay, at diretso niyang ininom ang likidong spirit essence sa bote ng jade sa isang lagok. Ang spirit essence liquid sa jade bottle na ito ay ang spirit liquid na nakuha ni Chen Lei mula sa Biloo Palace para ibalik ang kanyang tunay na essence, at maibabalik niya ang kanyang tunay na essence sa peak sa isang paghigop. Si Chen Lei ay may maraming ganitong uri ng mahalagang likido, at hindi niya ito ginagamit sa mga normal na panahon. Gayunpaman, sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi, kung saan ang panganib ay nasa lahat ng dako, si Chen Lei ay hindi maramo, at direktang uminom ng isang maliit na bote ng lingyuan na likido. At lahat, matapos inumin ang likidong spirit essence, ang pagkawala ng tunay na kapangyarihan ni Chen Lei ay naibalik sa hindi maisip na bilis, ngunit sa isang iglap, ang lakas ng tunay na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naibalik sa pinakamataas na estado nito, at ang lakas ni Chen Lei ay naibalik din sa dati. Natural na nakikita ng batang may pakpak na pilak ang mga pagbabago sa lakas ni Chen Lei, ngunit wala siyang pakialam. Ang lakas ni Chen Lei ay hindi na maibabalik, ito ay magiging pareho para sa kanya, at sa huli ay mamamatay siya sa kanyang mga kamay. Sa oras na ito, sa ilang iba pang mga lugar, ang mga kabataan mula sa iba't ibang lahi ay mahigpit ding nakikipaglaban sa mga kabataang ito mula sa lahi ng tao. Ang mga mahuhusay na kabataang ito ng mga dayuhang lahi ay talagang magaling, at si Lin Chan ang nanalo, at 6 o 7 celebrity na bata ang malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi natapos ng alien genius na kabataang ito ang gawain ng pagpatay sa kabataang tao, at ang natalong kabataang tao ay nailigtas ng master ng Thunder Clan. Sa sandaling ito, sa loob ng ligtas na lugar na itinakda ng Lei Clan, 1 dosenang martial arts class powerhouses, pati na rin ang 7 frustrated genius teenager, ay nakatayo sa harap ng isang bronze na salamin, na nagmamasid sa labanan sa unahan. Sa oras na ito, isang binata mula sa banal na lupain ng Panwu, na nagngangalang Panlong, ay mahigpit na nakikipaglaban sa isang batang henyo mula sa 4 na armadong tribo. Ang 4 na armas na binatilyo na ito ay may 4 na braso na kasing itim ng bakal, at ang bawat braso ay kasing tigas ng isang haligi. At ang 4 na armadong batang ito ay nagsiwalat ng isang makapangyarihang hanay ng mga diskarte sa boxing. Ang hanay ng mga diskarte sa boxing ay lubhang kakaiba. Sa bawat pagsuntok niya, lumalabas ang mga itim na kamao sa kanyang mga kamao. Ang itim na fist light na ito ay nagtataglay ng pambihirang mapanirang kapangyarihan. Sa isang suntok, kaya niyang gumuho ang isang mataas na bundok. Sa mga oras na ito, halos nawasak sa kapangyarihan ng dalawang labanan ang bulubunduking lugar kung saan nag-aaway si Panlong at ang 4 na armadong binatilyo. Ang kabataang tao na pinangalan ng Panlong ay isinilang sa banal na lupain ng Panwu, at ang pagsasanay na ipinapakita sa oras na ito ay Panwu Tiandi Damupan Shenquan. Ang dalawang suntok ay parang dalawang malalaking nakakagiling na plato, na nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan. Shenwei, at ang 4 na armadong kabataan ay umatake sa isa't isa, napakabangis. Sa huli, matindi ang laban ng dalawa para sa daan-daang galaw. Ang batang mula sa 4 na armadong tribo ay pinasabog ng 10,000 metro ang layo ng suntok ni Panlong, sunod-sunod na tumama sa ilang mga taluktok, at usok ay nasa lahat ng dako. Matapos talunin ang 4 na armadong kabataang ito, sasamantalahin na ni Panlong ang tagumpay upang patayin ang 4 na armadong kabataan at gawin itong sariling mga pagsasamantala sa militar, nang ang isa pang henyong alien na kabataan ay lumitaw sa harap niya. Paghinto sa kanyang daraanan, walang balita sa pagitan ng dalawang panig, at isang matinding labanan ang sumiklab sa isang iglap. Sa ibang direksyon, ang binata na nagngangalang Songan sa Holy Land of the Universe ay isa ring walang katulad na kapangyarihan.
Gamit ang isang kamay, palad at ang kabilang kamay ay sinisira ang Universe Furnace. Talagang nilabanan niya ang pag-atake ng dalawang batang henyo mula sa iba't ibang lahi. Huwag hayaang umihip ang hangin. Ang 5 prinsipe ng Red Flame God Dynasty ay napakabukas at napakagwapo. Tinalo nila ang isang alien na binatilyo na umatake sa kanya at ginawa siyang fly ash, na napakalupit. Sa Silver Star God Dynasty, isang batang war **** na may silver helmet at silver armor, guwapong mukha at pambihirang martial arts, may hawak na busog na naglalabas ng silver flames, binaril na parang shooting star, at direktang binaril ang batang alien genius na Thorn, magkahiwalay, namatay agad na trahedya sa himpapawid. Sa oras na ito, muling ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Chen Lei, at nalaman na si Chen Lei ay kumuha na ng espada para putulin ang ulo ng malakas na binata ng Tribong Silverwing, at may oras pa para putulin ang 2 pakpak, mula sa batang malakas ng Tribong Silverwing. Kolektahin ito. Ang kabataang may pakpak na pilak, pagkatapos na ipagpatuloy ni Chen Lei ang paglilinang, nagpumilit lamang siya ng wala pang 100 galaw sa ilalim ni Chen Lei, at pinutol ni Chen Lei gamit ang mga diskarte sa Heavenly Sword Scripture, at namatay ng buo. Sa kasalukuyan, sa pagpapalitan ng mga batang talento ng 2 panig, masasabing mananalo o matatalo ang isa't isa. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang nakikinabang ay ang kabataan ng tao. Nang iharap ang resultang ito sa alien commander na si Jielo, galit na galit si Jielo. Ang aking batang henyo ay matatalo ng batang henyo ng tao. Ito ay nakakahiya, hindi kaya mahanap ng angkan ko para umatake. Ang genius boy ba ng killer? Panipi. Sa isang guwapong tent, ilang alien leader ang mukhang pangit. Ang noo ng 7 mata na fox leader ay natatakpan ng malamig na pawis, na nagsasabing, Lu Shuai, ang mga batang henyo na lumitaw sa pagkakataong ito ay talagang pambihira. General, ang galing ng ating lahi ay mahirap gawin. Natatakot ako na puro dugong henyo lang ng lahat ng lahi ang makakapatay sa henyong ito ng sangkatauhan. Panipi. Ilang kabataang talento ang kasalukuyang aktibo sa human race. Dahan-daang tumingin si Jielo sa mga pinuno sa ibaba, at nagtanong sa malalim na boses. Ang 7 mata na pinuno ng angkan ng fox ay nagsabi, mayroong 6 pa. Ang 6 na angkan ng henyo ay maaaring tawaging mga henyo ng tao. Ang mga ordinaryong henyo ng aming angkan ay hindi nila kalaban, maliban sa mga henyo na puro dugo sa lahat, lahi ang ginagamit. Panipi polihis na guhit. Sige, ibigay na natin ito kay Commander. Ang pagpapatawag ng 6 na pure blood henyo ng lahat ng lahi, itong batang henyo ng pumapatay na tribo, para maging walang paltos, kayong mga commander ay ipapadala rin, kung kayo ay dalisay na dugong henyo, kung kayo ay mabaigo, kahit na kayo mismo ang kumuha ng baril, kayo ay may naiwanan ang 6 na henyong ito sa larangan ng digmaan para sa akin, at hindi mo dapat pabayaan ang sinuman sa kanila. Panipi. Ang boses ni Supreme Commander Jielo ay naglabas ng hindi mapag-aalinlangan ng amoy, na naging dahilan upang ang mga commander sa ibaba ay hindi maglakas loob na maging pabaya at pabaya. Kabanata 468. Sa sandaling ito, sa safety zone na itinakda ng Lei Clan, ang mga elder ng Lei Clan o iba pang Wazen-level powerhouses ay tumingin sa 6 na figure sa bronze mirror ng may kasiyahan. Ang 6 na figure na ito, isa-isang naglalabas ng chi at chi, ay bumaril sa kalangitan, tinalo at pinugutan ng ulo ang mga henyo ng mga dayuhang bansa. Masasabing naisulong nila ang lakas ng sangkatauhan at pinasikat sila. Ang mga matataas na miyembro ng lahi ng dayuhan ay marahil ay nababalisa. Lei Bao, ayusin mo ang mga tao upang protektahan kaming mga mahuhusay na kabataan. Kapag nakatagpo sila ng panganib, dapat nating tiyakin ang kanilang kaligtasan sa lalong madaling panahon. Ang elder ng Lei Clan ay tumingin sa 6 na batang disipulo na nagpapalabas ng pinakamataas na kapangyarihan, at same time na nag-utos. Sa ngayon, sunod-sunod na pinugutan at pinatay ng 6 na mahuhusay na kabataang ito ang mga dayuhang puwersa ng kabataan, na tiyak na aakit sa atensyon ng mga dayuhang pinuno at gagawin ang lahat para saktan sila. Ngayon ang mga kabataang ito ay ang mga kayamanan ng sangkatauhan, at hindi sila dapat patayin ng mga dayuhang lahi. Isang matipunong lalaki ang kumuha ng order at bumaba para mag-utos. Sa lakas ng Thunder Clan, para protektahan ang mga mahuhusay na kabataang ito sa alien battlefield,
wala talagang problema, kung hindi ay hindi makakamit ng ThunderClan ang reputasyon sa alien battlefield. Matapos patayin ni Chen-Lei ang Silver-Winged Youth, naramdaman na niya ang paparating na panganib. Alam niyang medyo kapansin-pansin ang performance niya ngayon sa battlefield, at siguradong maaakit niya ang atensyon ng mga dayuhang master. Ito rin ay imposible. Wala sa mga banyagang lahi na batang henyo ang mahina. Imposibleng tapusin niya ang labanan sa maikling panahon, at tiyak na gagawa siya ng malalaking hakbang. Nang maramdamang nalalapit na ang panganib, nagpasya si Chen-Lei na huwag nang manatili pa, ngunit nagmamadaling pumunta sa isang ligtas na lugar. Ngayon, sa pagbibilang ng oras, ito ay halos 3 araw, at ang oras ay hindi nagpapahintulot sa kanya na manatili sa dayuhan na larangan ng digmaan. Tungkol sa mga pagsasamantala sa labanan, tiwala si Chen-Lei na nakakuha siya ng sapat na mga pagsasamantala sa labanan upang makapasok sa nangungunang 10, at walang problema kahit na makapasok sa nangungunang 3. Ang pagsasamantalang ito ay sapat na para makumplito niya ang pagsusulit na ito. Kaya, ngayon ang pangunahing gawain ni Chen-Lei ay bumalik ng ligtas sa ligtas na lugar na inihanda ng angkan ng Lei, sa halip na manatili sa alien battlefield para mamatay. Maganda nga ang ideya ni Chen-Lei, ngunit nakakalungkot na hinarang siya ng isang makapangyarihang dayuhan bago siya nagkaroon ng oras upang magmadaling bumalik sa ligtas na lugar. Isang alien mula sa Iron Spider Clan ang pumihil kay Chen-Lei na umalis. Ang alien na ito mula sa Iron Spider Tribe, ang katawan nito ay kasing itim ng bakal, kumikinang na may metal na kinang, at mukhang napakalakas. Hindi masyadong mataas ang katawan nitong Iron Spider Tribe, 10 metro lang ang laki. Kabilang sa Iron Spider Tribe, ang katawan ay medyo maliit. Gayunpaman, ang hininga na ipinahayag ng Iron Spider Clan powerhouse na ito ay parang isang mabangis na hayop, puno ng sinaunang at malawak na hininga, tila ang nakatayo sa harap ni Chen-Lei ay hindi isang buhay na dayuhan. Isa itong sinaunang nilalang na tumawid sa mahabang ilog ng panahon mula pa noong unang panahon. Kung tungkol sa malakas na hininga na naglalabas mula sa Iron Spider Clan na ito, sa harap ng sinaunang ugali na ito, hindi ito masyadong masama. Nang makita ni Chen-Lei ang Iron Spider Clan na ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pamilyar na pamilyar si Chen-Lei sa hininga na nagmumula sa makapangyarihang batang Iron Spider Clan na ito. Ito ang pinakamatalino at pinakamalakas sa mga lahi ng dayuhan, ang tinatawag na pure-blood alien race. Pure-blooded alien, kahit anong lahi ng alien, basta konektado sila sa salitang pure-blooded, ito ay ganap na kasing kahulugan ng horror, kakilakilabot at makapangyarihan. Ang pinagmulan ng lahi ng dayuhan ay hindi matuntan. Kahit noong si Chen-Lei ang rurok ng Woody sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya alam ang pinagmulan ng lahi ng dayuhan, ni hindi niya alam kung gaano karaming mga tribo ang naroon. Gayunpaman, alam ni Chen-Lei ang isang bagay, iyon ay, ang kapangyarihan ng mga lahi ng dayuhan ay may malapit na koneksyon sa dugo sa kanilang mga katawan. Ang dugo ng mga lahi ng dayuhan ay naglalaman ng espesyal na kapangyarihan, na siyang pinagmulan ng kapangyarihan ng mga lahi ng dayuhan. Kung mas dalisay ang dugo, mas malakas ang lakas ng lahi ng dayuhan, at mas mahina ang dugo, mas mahina ang lakas. Sa iba pang lahi, daan-daang milyong taon na silang dumarami, at ang dugo sa katawan ay hindi kasing ganda ng isang henerasyon. Siyempre, sinusubukan din ng mga dayuhang lahi ang kanilang makakaya upang matiyak ang kadalisayan ng dugo ng kanilang sariling lahi. Ang pamamaraang ito, ang pinakamabisa, ay hindi ang pakikipag-asawa sa mga dayuhan, kundi ang pagpapakasal sa sariling pamilya. Ang mga supling na ipinanganak sa ganitong paraan ay magkakaroon ng napakataas na kadalisayan ng dugo, at karaniwang walang pinsala. Bukod dito, ang bawat lahi ay may tiyak na posibilidad na maipanganak ang mga anak na puro dugo. At kapag ipinanganak na ang mga batang ito na puro dugo, paprotektahan sila ng ibang lahi. Dapat mong malaman na ang bawat anak na puro dugo ay magpapaunlad ng pinakamatibay na linya ng tribo. Ang mga pure-blooded alien ay ang pinakamahuhusay na kategorya sa mga dayuhan. Tinatangkilik nila ang pinakamataas na katayuan at may walang limitasyong mga mapagkukunan. Sila ang pinakamahirap na kategorya sa mga dayuhan. Tungkol sa kapangyarihan ng mga alien na puro dugo, si Chen-Lei sa kanyang nakaraang buhay ay may malalim na pangunawa. Ngayon, may isang pure-blood alien sa harap niya.
Walang duda tungkol dito. Excited din si Chen Lei nang makita niya itong mga pure-blooded alien na nakaharang sa daan. Ang mga pure-blooded alien ay iba sa mga ordinaryong dayuhan. Ang dugo sa mga dayuhan na puro dugo ay may espesyal na kapangyarihan na nagmumula sa dugo ng dayuhan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Chen Lei ay nakabuo ng isang serye ng mga pamamaraan na maaaring pinuhin ang dalisay na dugong dayuhan upang maging tunay na mga tabletas ng dugo. Ang ganitong uri ng Blood Dao Treasure Pill ay talagang isang supreme magic pill. Hanggat ito ay iniinom, ang pill na ito ay maaaring tumaas ang lakas nito at magkaroon pa nga ng ilang espesyal na supernatural na kapangyarihan ng mga dayuhang lahi. Siyempre, ito ay nakasalalay sa pagkakataon, hindi lahat ng uri ng mga tabletas ng dugo ay maaaring maunawaan ang mga espesyal na supernatural na kapangyarihan ng mga dayuhang lahi. Gayunpaman, kahit na hindi mo maintindihan ang mga espesyal na supernatural na kapangyarihan, ang pag-inom ng Blood Dao Pill ay maaaring makapagpataas ng iyong lakas ng malaki. Masasabing ang ganitong uri ng pure-blooded alien, sa mata ni Chen Lei, ay parang gamot sa dugo na makakatakas. Sa harap ng mga mata ni Chen Lei, ang laman at dugong halamang gamot ay kusang dumating sa pintuan, at si Chen Lei ay walang dahilan para palayain ito. Ilang sandali, kumislap ng berdeng liwanag ang mga mata ni Chen Lei, parang lobo. Ang alien na binatilyo mula sa tribong Iron Spider sa tapat ni Chen Lei ay tinitigan ng tingin ni Chen Lei, at may hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang puso. Parang kakaibang paralisado ang binata sa kabilang banda, at tumingin sa kanya, hindi puno ng takot, nataranta, ngunit labis na nasasabik, tinatrato siya bilang biktima. Dahil dito, labis na nagalit ang puro dugong kabataan ng Iron Spider Clan. Sa Iron Spider Clan, masasabing nasa ilalim siya ng isang tao at higit sa daan-daang milyong tao. Nasiyahan siya sa napakataas na katayuan. Nakilala man siya ng ibang lahi, napakagalang niya. Magkaroon ng kamalayan na ang anumang pure-blooded powerhouse ng isang dayuhan na lahi ay may pinakamataas na katayuan. Pero ang bigots na celebrity sa kanyang harapan ay talagang tumingin sa kanya sa hitsura ng kanyang biktima, na naging dahilan upang mahirap itong tanggapin ng pure-blood heterogeneous teenager na ito. Agad na nagpakawala ng nagbabantang dagandong ang pure-blood alien boy. Pagkatapos, ang mga kuko sa harap ay nakaunat ng diretsyo, at ang mga kuko sa harap ay maitim na parang bakal na may kinang na metal, tulad ng isang nakakatakot na sibat na engkanto. Ang itim na liwanag, na parang kidlat, ay tumagos sa kawalan at tumagos sa noo ni Chen Lei. Kabanata 469. Ang pag-atake ng pure-blood alien ay lubhang nakakatakot, at ang bilis ay napakabilis na kahit si Chen Lei ay hindi nakaiwas dito. Sa isang kisap mata, ang nakakatakot na itim na liwanag ay umabot ng wala pang 1 pulgada sa harap ng noo ni Chen Lei. Nakaramdam na ang noo ni Chen Lei ng walang kapantay na kirot, na naging dahilan upang hindi mabata si Chen Lei. Biglang pinaikot ng katawan ni Chen Lei ang kanyang baywang bilang isang axis, at hamampas pa atros, halos maging 170-degree right angle, iniiwasan ang itim na liwanag na dulot ng pagmamadali na ito. Pagkatapos noon, biglang itinaas ni Chen Lei ang isang paa at sinipa ito sa nakakatakot na itim na liwanag. Malas. Sa malakas na ingay, itinaas ni Chen Lei ang matalim na kuko na tumusok sa kanya gamit ang isang paa, na parang sinisipa ang isang piraso ng pinong bakal, na gumagawa ng malakas na tunog na parang bakal, at ang mga mata ay lumitaw sa hangin sa paligid niya. Mga bilog na mukhang ripple. Sa lakas ng rebound ng sipa na ito, mabilis na umatras si Chen Lei, at sa isang kisap mata ay nabuksan niya ang layo na libu-libong metro mula sa purong dugong kabataan ng tribong Iron Spider. Ang binata ng Iron Spider Clan, ang mga matutulis na kuko na sinipa ni Chen Lei sa sandaling ito, ay bahagyang pumikit, at ang mga bitik ay makikita sa matigas na gaya ng bakal. Ang sipa ni Chen Lei ay puno ng lakas ng 500 dragon. Bagamat ang dalisay na binata na ito mula sa angkan ng Iron Spider ay isang dayuhan na may dugo, hindi pa rin sapat ang kanyang defensive power upang mapaglabanan ang pag-atake ni Chen Lei. Dahil dito, labis na nagalit ang kabataang Iron Spider Clan, at ang pangangilig mula sa kanyang mga binti ay labis siyang ikinairita. Ilang taon na ba siyang hindi nakakaranas ng ganitong mga pinsala ngayon?
Biglang, ang kabataang ito ng bakal na angkan ng gagamba ay dumura ng isang piraso ng itim na malabakal na sutla ng gagamba, na kumikinang ng kristal na ningning, tulad ng isang itim na talon, na sumasabog ng nagliliyab na liwanag. Ang bawat spider silk ay naglalabas ng walang kapantay na aura ng espada. Ang sword chi na ito ay lubhang matalas, nagtataglay ng napakabilis na kapangyarihan sa paggupit, at walang katapusan na nakakatakot, na nagwawalis patungo kay Chenlei. Tumingin si Chenlei sa sutla ng gagamba na nagpapalabas ng nakakatakot na walang hanggan na aura ng espada ng Iron Spider Clan na ito, at may bakas ng pagbabantay sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya natakot. May gintong liwanag na sumabog mula sa kanyang palad, at hindi mabilang na mga gintong ron ang lumipad palabas, napakarilag at nagliliyab, humahawak sa itim na sutla ng gagamba. Pinunit ni Jin Pang ang mga kuko ng langit. Ginamit ni Chenlei ang oras na ito para gamitin ang mga punit na kuko ni Jin Pang. Sa kanyang nakaraang buhay, minsang pinatay ni Chenlei ang isang demonyong santo ng angkan ng Jin Pang, nakakuha ng kumpletong talaan ng nap-unit na mga kuko ng langit ni Jin Pang, isang walang katulad na kayamanan, at hinuhusgahan ang kwento ng pagpunit ng langit ni Jin Pang. Kayamanan. Natural na hindi malilimutan ni Chenlei ang walang kapantay na sining na ito ngayon ang kanyang pisikal na malupit na katawan, 9 turns Golden Body Dew Cultivation, ay pumasok na sa antas ng unang pagliko ng Golden Body, na kayang durugan ang makamundong mahiwagang pamamaraan na ito sa simula. Sa pagharap sa mga purong dugong kabataan ng Iron Spider Clan, hindi nag-atubili si Chenlei na direktang gamitin ang mahalagang pamamaraan na ito. Sa isang iglap, isang malaking anino ng kuko na gawa sa purong ginto ang lumitaw sa harap, na humawak ng libu-libong itim na silk ng gagamba sa kanyang kamay. Ang mga itim na sinag at gininto ang sinag ay bumaril sa kalangitan, ang walang katapusang ron ay tumagos, magkakaugnay, at nakikipagkompetensya sa isa't isa. Tila ang tunog ng hindi mabilang na mga espada ay tumutunog, isang malaking espada chi ang bumagsak sa itim na silk ng gagamba, at hindi mabilang na mga silk ng gagamba ang agad na pinutol at nahulog sa lupa na may tunog. Kasabay nito, lumitaw ang daliri ni Chenlei, isang matalim na liwanag ng espada ang nagpapaliwanag sa kalangitan, at maging ang itim na buhangin na lumilipad sa kalangitan ay naaninag ng liwanag ng espada na ito. Ang matalas na liwanag ng espada ay talagang napakaliwanag. Ito ay sumiklab, at ang taong nagniningning ng maliwanag ay hindi man lang maimulat ang kanyang mga mata. Ang puro dugong kabataan ng Tribang Iron Spider ay naramdaman lamang na ang kanyang mga mata ay malaki at malawak bagamat ang kanyang paningin ay may kakaibang kapangyarihan, hindi pa rin siya nakakakita, at ang kanyang mga mata ay nasilaw sa maliwanag na liwanag ng espada. Galit na galit ang purong dugo na bakal na Spider Clan, at si Chenlei ay hindi lamang nagpakawala ng kanyang malakas na suntok, ngunit mayroon ding kakayahang lumaban. Sa larawan ng isang purong dugong batang bakal na angkan ng gagamba, sa harap niya, walang tao ang makakagawa nito. Ang dalawang matutulis na kuko ng purong dugo na bakal na Spider Clan ay agad na nagbuga ng malaking itim na liwanag, at mabangis na naglaslas patungo sa matalas na liwanag ng espada. Hindi lang niya gustong hatiin ang matalas na liwanag ng espada na ito, ngunit tinusok din niya ang katawan ni Chenlei at pinagmasdan ang eksena ni Chenlei na nagpupumiglas ng masakit sa kanyang mga paa. Gayunpaman, nang ang kanyang dalawang celestial na parang sibat na mga paa ay sumalubong sa matalim na sinag ng espada, ang kanyang puso ay biglang nanginig, at isang kakilakilabot na pakiramdam ng krisis ay lumitaw, na pakiramdam na may isang bagay na mali. Ang lakas ni Janmang ay lumampas sa kanyang inaasahan. Masyadong matalim ang matalas na liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada ay parang nyebe, pinutol ang isang malaking itim na liwanag, at pagkatapos ay nilaslas ang kanyang dalawang butas na braso. Hiyang, ang tunog ng paglaslas sa ginintoang bakal ay tumunog, at ang dalisay na dugong kabataan ng Tribong Iron Spider ay nakaramdam ng matinding sakit, at pagkatapos, isang malaking piraso ng dugo ang tumalsik, puno ng halimuyak. Lupa. Ang dugo ay madilim na pula, ang bawat isa ay kristal na malinaw tulad ng mga rhinestones, na nagpapalabas ng isang nakapagpapagaling na hininga, nang walang kahit kaunting malansa na kapaligiran. Ito ang katangian ng mga pure-blooded alien. Ang dugo sa katawan ay parang gamot sa kayamanan, na naglalaman ng makapangyarihang kapangyarihan. Sa sandaling ito,
ang purong dugong kabataan ng angkan ng Iron Spider ay tumingin kay Chenlei na parang nakakita ng multo, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Sa lupa, dalawang malalaking nodal na binti ang nabali at ipinasok sa lupa, tulad ng dalawang itim na bakal na sibat ng digmaan, na naglalabas ng malamig na metal na kinang, at dumadaloy pa rin ang dugo mula sa bali. Ito ay isang laro lamang, at ang mga kabataang purong dugo ng Tribong Iron Spider ay dumanas ng matinding pagkatalo, na hindi kailanman naisip noon. Ang puro dugong kabataan ng angkan ng Iron Spider ay umungal, hindi katulad ng tawag ng angkan ng gagamba, na parang umuungal ang hari ng mga hayop. Ang mga bilog ng sound wave na nakikita ng hubad na mata ay kumalat sa paligid, at ang kawalan ay puno ng parang tubig na alon, malakas at nakakatakot. Ang dalisay na dugong binata mula sa Tribong Iron Spider ay ganap na galit, halos mabaliw, at pinutol ng dalawang paa ng gagamba ni Chenlei. Para sa kanya, ito ay tiyak na isang panghabang buhay na kahihiyan para sa kanya. Sa sandaling ito, nabahira ng dugo ang galit ng Iron Spider clan teenager. Tila may tunog na parang mga alon na umaalingaw sa kanyang katawan, at may marahas na hagong na tunog, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng maitim na liwanag. Nababalot ng apoy. Sa sandaling ito, itong purong dugo na Iron Spider clan youth, sa pangunawa ni Chenlei, ay maraming beses na mas malakas, halatang ginagamit ang espesyal na kapangyarihan na nilalaman ng kanyang dugo. Ang mga binti ng gagamba, na naglalabas ng itim na liwanag, ay sumambulat ng walang kapantay at matalim na liwanag, naging medyo malamig na bituin, naglalabas ng matalim na nakamamatay na aura, at sumabog patungo sa noo ni Chenlei. Ang malamig na bituin na ito, tulad ng isang fairy sword light na lumilipad mula sa langit, ay may kakilakilabot na kabagsikan at kapangyarihang tumagos. Ang mga paa ni Chenlei ay nakakabit sa kuryente at liwanag, gumagalaw ng paalang ng ilang kilometro, iniiwasan ang itim na liwanag na ito. Ang itim na liwanag ay bumaril sa hangin at nagpuntirya sa ilang mga taluktok sa likod ni Chenlei. Ang mga taluktok na ito ay nabura ng itim na liwanag. Sa isang iglap, isang dosenang higanteng taluktok ang naputol sa kanyang baywang, at ang mga bahagi nito ay kasing kinis ng salamin. Kabanata 470. Sa oras na ito, ang iba pang 5 batang henyo ay nahaharap din sa mga hamon mula sa mga dayuhan na puro dugo, at sumiklab ang isang matinding labanan. Isang pure-blooded na nilalang ng Electric Blood Tribe. May markang parang kidlat na kulay dugo sa kanyang noo. Halos 3 metro ang taas niya. Sa hubad na balat ng kanyang katawan, maraming marka ng kidlat. Hinawakan niya sa isang kamay ang electric spear ng dugo at kinokontrol ito ng walang katapusang electric light na tinalo ang 5 prinsipe ng Red Flame God Dynasty para umubo ng dugo at lumipad pabalik. Ang ika-5 prinsipe ng Red Flame God Dynasty, na may kakaibang kulay sa kanyang mukha, ang dalisay na nilalang na ito ng Electric Blood Clan ay napakahirap pakitunguhan. Parang kuryente ang kanyang bilis, umatake na parang dagat, sa sobrang bilis, pagod na siya, halos hindi siya makasabay sa bilis ng kalaban. Sa pagtingin sa hitsura ng batang purong dugong powerhouse ng Electric Blood Clan, tila hindi niya naubos ang lahat ng kanyang lakas. Para itong pas ang naglalaro ng daga, may mapaglarong ngiti sa labi. Ang ika-5 prinsipe ng Red Flame God Dynasty, na may galit na ekspresyon sa mukha. Siya ay dumaan sa daan-daang mga labanan at pumatay ng higit sa 10,000 mga dayuhan na lahi. Kilala siya bilang Diyos ng digmaan. Hindi pa siya kinasusuklaman ng mga lahi ng dayuhan. Nandito na si Fire Phoenix. Ang ika-5 prinsipe ng Red Flame God ay sumigaw at tinapik ng palad. Biglang bumaril ang walang katapusang apoy mula sa kanyang palad at naging isang Fire Phoenix na may matingkad na pulang pakpak at superior. Ang kamahalan ng langit ay yumanig sa langit at sumigaw, kinaladkad ang apoy at ulan sa buong kalangitan, at inatake ang dalisay na dugong kabataan ng angkan na may dugong dekuryente. Ang mga apoy ay umulan sa buong kalangitan, at ang mga nakapaligid na bundok ay inihaw na pula, at naging lava na umaagos kung saan-saan, ang tanawin ay nakakasindak at nakakasindak. Ang nakakatakot na apoy ay sumugod sa purong dugong kabataan ng Electric Blood Clan sa isang kisap mata, at agad siyang nilunod. Sa kalangitan ng apoy, mayroong isang nakasisilaw na kulay pula ng dugo. Biglang lumawak ang pulang dugong ito, na naging ulap ng dugo, at posibleng lumampas sa kalangitan.
Sa huli, ang di mabilang na kulay dugo ng mga ilaw na dekuryente, tulad ng 10,000 wildly dancing electric snake, ay ganap na sumabog, ngunit ganap na nilubog ang Fire Phoenix, natalo ang Fire Phoenix, at nawala sa kalangitan ng apoy na ulan, Ang ikalimang prinsipe ng Qian God Dynasty, ay bumubula ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mga mata ay malabo, ang kanyang mukha ay ayaw, at siya ay nahulog sa langit. Ang batang henyo ng Blood Electric Clan ay malamig na sumangot, at ang dugo electric na sibat sa kanyang kamay ay naging electric light, at walang awan niyang sinaksak ang 5 prinsipe ng Scarlet Flame God Dynasty. Sa himpapawid, isang palad ang biglang lumitaw, at isang palad ang nagpahinto sa dugo electric na sibat ng Dugo Electric Clan, at hinampas ito ng kanyang hubad na kamay sa dugo electric na sibat. Ang dalisay na dugong kabataang ito ng Blood Electric Clan ay naramdaman lamang ng isang malaking puwersa na paparating, at ang dugo electric na sibat sa kanyang kamay ay halos lumipad mula sa kanyang kamay. Isang figure ang lumitaw, ngunit ito ay isang binata na may malamig na mukha. Matapos talunin ng Pure Blood Genius na kabataan ng Electric Blood Clan, lumipad siya upang pigilan ang 5 prinsipe ng Scarlet Flame God Dynasty, at tumakas patungo sa malayo na parang kidlat. Isang lugar para makatakas. Sa hangin, nag-iba-iba ang kawalan, biglang lumitaw ang isang malaking palad, na nakatikip sa kalangitan, at agad na nagunat ng 10,000 metro pasulong, na humawak sa malamig na mukha ng binata. Isang matalim na electric snake ang bumaril mula sa malayo, tumama sa higanteng kamay, at nawasak ang higanteng kamay. Pagkatapos, nawala ito, at naapektuhan ang higanteng kamay. Ang pagharang, nawalan din ng pagkakataong mahuli ang malamig na kabataan. Isang makapangyarihang martial artist mula sa Silverwing Clan ang umungal at iwinagayway ang kanyang mga pakpak sa likod ng kanyang likuran, na dumurog sa 2 malalaking taluktok. Inilabas na lang niya ang isang malaking palad at gusto niyang panatilihin ang celebrity na ito. Isang genius clan, ngunit nawasak ng malakas na tao ng Lake Clan. Ang uso ng Silverwing Clan ay napakapamilyar sa hininga ng malakas na putok. Alam na naruroon ang taong ito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na talikuran ang henyo ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang Pure Blood Youth ng Electric Blood Clan ay ganap na natalo ang Juvenile Genius ng Human Clan, at maaari itong ituring na isang maagang pagkumpleto ng kanyang paunang natukoy na layunin. Sa kabilang banda, ang sitwasyon ng labanan ay lubhang hindi kanais-nais para sa sangkatauhan. Ang binata na nagngangalang Panlong sa Panwu Holy Land ay natuklasan ng isang dalisay na dugong henyo ng angkan ng Qingyan. Ang batang henyo na ito ng tribong Qingyan ay may hawak na makintab na sibat na pinakintab mula sa pinagpatong na kawayan. Ang dalisay na dugong kabataang henyo ng Qingyan Clan, ang makintab na kawayan sa kanyang kamay ay talagang isang walang katulad na kayamanan, napakalakas, walang kapantay, at hindi mapigilan. Kahit na makapangyarihan si Panlong at siya ang magiging santong anak ng banal na lupain ng Panwu, ang kanyang palad ay natagos ni Liu Lizo. At ang pinakamahirap na bahagi ng layered bamboo na ito ay hindi ang malakas nitong penetrating power, kundi ang blue fire poison sa katawan ng Qingyan Clan. Ang asul na apoy na lason at layered na kawayan ay maaaring makagawa ng napakahirap na asul na apoy na lason. Tinusok ang palad ni Panlong, at nalason siya ng asul na kulay ng apoy, at agad na nawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Sa wakas, naligtas siya ng master ng Lightning Clan. At si Sun Gan mula sa Holy Land of the Universe, at ang prinsipe ng Silver Star God Dynasty, ay nakilala rin ang mga sniper ng mga alien na puro dugo. Matapos ipilit ng bawat isa sa kanila ang daan-daang galaw, sa wakas ay natalo sila at natalo. Hindi naman sa hindi malakas ang Juvenile Genius na ito ng sangkatauhan, kundi isang dayuhang henyo ng Pure Blood Race. Sila talaga ang nangungunang mga henyo sa mga dayuhang lahi. Ang mga henyo ng tao na maaaring makipagkumpetensya sa mga henyo na ito ay talagang ang pinakamahusay na mga talento ng sangkatauhan. Ang galing sa kolum na iyon ay hindi masasabing ang mga banal na anak at tagapag-alaga ng banal na lupain, ang mga pinakamatandang anak ng immortal na pamilya, at ang mga Fairy Sidlam sa Fairy Sidlam Project ng Xuanming Academy, at iba pa, tanging ang mga matataas na henyo na ito ang makakasundo sa dalisay ang dugo, ang mga dayuhan ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa.
Bukod dito, ang iba pang mga henyo ng sangkatauhan ay hindi mga kalaban ng mga purong dayuhan sa dugo. Sa sandaling ito, sa ligtas na lugar ng Thunder Clan, ang mga matatanda ay matamang nakatitig sa tansong salamin na nakasabit sa hangin. Sa sandaling ito, sa mga bronze na salamin, ang 6 na clan henyo, isa lamang ang nangunguna sa mga dayuhan na puro dugong tao. Hindi pa natatalo, ang iba pang 5 henyo ay natalo na lahat at nailigtas na. Ang henyo ng tao na hindi mas mababa ay si Chen Lei. Sa oras na ito, mahigpit na nakikipaglaban si Chen Lei sa pure-blood genius na binata ng Iron Spider Tribe. Hindi lamang siya natalo, ngunit sa sandaling ito, masasabing ang labanan ang may mataas na kamay at natalo ang batang henyo ng tribong Iron Spider. Sa sandaling ito, ang pure-blood genius na teenager ng Iron Spider Clan ay may 8 spider legs na pinutol ni Chen Lei, at ang kanyang momentum ay kasing lakas ng dragon, at tinalo ang pure-blood genius na teenager ng Iron Spider Clan. Naroon lamang ang kapangyarihang magpigil, walang kapangyarihang lumaban. Si Chen Lei ay nagwalas ng kanyang mga paa, at sa kanyang mga paa, isang malaking rune ang nagniningning, lumilipad sa paligid, na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan, tulad ng isang malaking tumpok ng bakal, ito ay tumawid sa katawan ng purong bakal na angkan ng gagamba, na tangay ng ilan kilometro. Ang dalisay na dugong kabataan ng tribong Iron Spider, na hindi makontrol ang kanyang katawan, ay lumipad ng paurong, bumagsak sa 4 o 5 sunod-sunod na taluktok, pagkatapos ay huminto at inilibing ng walang katapusang graba, na nag-iwan lamang ng 2 binti ng gagamba na nakalantad sa mga bato, patuloy na nanginginig.